Sa mga nakaraan mga kaprobinsya, nilagyan natin ng crayfish yung ating tangke dyan para mapakinabangan natin. Pero ang problema po, tumakas. At saka nung tinanggal namin yung tubig, 3 na yung natira sa ating crayfish. Tapos yung ibang crayfish andun sa sapa nakapunta, sa maliit na sapa dito sa gilid. May nakita po na mga crayfish yung mga kasama natin. Pero sa tingin po namin, hindi naman siguro lahat na crayfish natin yung nilagay doon sa tangke ang nakapunta doon. Yung crayfish po mga kaprobinsya, pag ganito lang yung sistema sa pag-alaga, pag hindi sila gusto sa area na nilagyan natin, napakadali lang nilang makatakas. Katulad dito, kaya lang nilang lumabas dyan pag maghanap sila ng ibang area. Tapos nung nilagay natin sila doon sa concrete pan mga kaprobinsya, napansin po namin na yung tubig hindi masyado malamig, lalo na pag tuwing tanghali. So isa yan siguro sa mga dahilan kung bakit sila tumakas sa pinaglagyan natin sa kaila. At saka yung iba ano nakapunta sa sapa na mas malayo pa yun compare dito sa ating pan. Marunong din sila maghanap ng mga kaprobinsya, tubig. Kasi pag mag-harvest kami dito, pag may makawala sa lupa, yung takbo nila papunta agad sa tubig. Parang may mata din siguro sila. At nakikita nila yung tubig kung saan dumaan. May kalayuan lang oh. Yan. Kung dito sila pumunta, napakadali lang. Pero dito po mga kaprobinsya, may crayfish din tayo dito na nilagay. Siguro ngayon marami na din yung crayfish dito natin kasi wala nang hito. So yung tangke natin dyan, para mapakinabangan natin yan, pinturahan natin para sakaling pumunta dito si third, may maliguan siya. Mahilig siya maligo. Kahit nga doon sa area ni Kapitana, doon sa Dansulan, maliit na yung tangke ni Kapitana doon. Pero si third, mahilig maligo doon. Yung size po sa ating pan dyan na tangke, nasa 8x16 yan. So medyo tama na yan para kay third pag gusto niya magpalamig. So sayang sana yung mga crayfish natin na nilagay natin doon. May nagsabi po na mas maganda pa yung crayfish kasi mapakinabangan natin compare sa koi. Pero yung koi, kung mahilig tayo sa mga isda, nakakaaloy tingnan yon. Yung pag-alaga ng isda, parang libangan lang yan. Nakakaaloy tingnan yung mga isda na iba't iba yung kulay, katulad ng koi. Sa mga baguhan dyan, yung koi natin po na lason, nilipat natin sa mudpan. Tapos nagkataon na may nagtabas ang kahoy doon, at yung soda siguro doon nakapunta sa tubig, nagbago yung kulay sa tubig na galing doon. At nagkataon po na nagkuha tayo ng tubig galing doon sa may falls, galing doon sa sapa, at doon nakapunta sa ating pan at namatay yung mga koi natin. Dalawa lang yung natira, yung mga malalaki po na dali po. Mga 1 balde po yung ibinao natin ng mga koi. Napakasayang sana kasi medyo may kamahalan po yung koi mga kaprobinsya. Wala na po tayong magawa kasi namatay na. Sa ngayon po yung mga alaga natin dito, tilapia at saka koi yung natira. Kasi yung mga hito natin doon, kinain na namin, hinarvestan namin. At yung baka natin isa dito na si Basya mga kaprobinsya, winalay na po natin yung anak niya. Tapos ngayon, nagdadalawang isip pa tayo kung ipaampun ba natin siya. Kasi dito sa amin, namatay na po yung mga damo. Tsaka na siguro natin siya ipalaga sa iba kung may ulan na, para tumubo ulit yung mga damo. Kasi pag paalagaan natin siya, hindi tayo makasiguro kung ano yung resulta pagdalhin siya doon sa bundok. Kasi doon sa bundok sa ngayon, sabi po ni pare, namatay po yung mga damo. Ang ibinigay po niya sa kanyang mga alaga sa ngayon, mga napier lang. Yan po ang mahirap pag tag-init. So, tsaka natin sa palagaan kung interesado pa rin yung nag-inquire sa atin dati. Pero kung walang interesado sa kanya, pwede lang naman dito natin sa alagaan or ibinta kung sakaling tumaba. Pero sayang po pag ibinta siya mga kaprobinsya kasi sundanon po. Ito po, ngayon na nawalay na yung kanyang anak. Siguro malayo na yung 1 buwan, maglani na yan. At napakadali lang yan tumaba basta malagaan ng maayos. Pati tuyo na dahon ng tubo.
kainin niya. Mga tira-tira po yan. Pero kinakain pa niya. Yan po si Basya. 4 na baka na po yung naibigay niya dito sa atin. Mukhang wala akong balak na ibinta siya. Kung sakaling may gusto lang mag-ampon sa kanya or magbaton sa Bisaya pa, paalagaan lang natin siya. So yan po ang desisyon natin kay Basya sa ngayon. Hindi muna natin siya ipakuha sa interesadong mag-alaga sa kanya. Kasi sa ngayon po, wala pang mga damo na makain. Wala pang ulan. Tsaka natin siya ipakuha kung may ulan na. At saka magkaroon ng maraming damo doon sa bundok. Dahil marami po nagsabi na kaya hindi ko masaslimer kasi nasa loob lang palagi ng pubo. So ngayon pinalabas natin siya. Pero mamaya pag mainit na yung panahon, balik na po natin siya doon sa kulungan. Malaking baka na slimer oh. Yan. Pero sayang po pag hindi dumami yung lahi niya dito. Mas mabuti pa si Pogi. Marami yung lahi ni Pogi dito. Pero si Limer, kung sakaling mapositive lahat yung mga nakastahan niya, si Queenay at si Batang, magiging 5 na po yung lahi niya dito kung mapositive yan. Kasi may isa tayong baka dyan na malapit na ding mga anak. At saka may isa din na nakastahan niya na positive nung pinacheck natin ng technician. Dako yung pagkabaka. Mas malaki pa siya kay Pugi kung tuluhan na dito sa pagbigay ng pagkain. Mas malaki pa siya kay Bitas. Pero kung ayaw pa rin niyang kumasta mga kaprobinsya, kahit pinalabasan natin siya, bibili ulit tayo ng lalaki na inubrase doon sa Batangas. Sabi ni Mrs. baka ganun din yung mangyari pag makabili tayo ng lalaki na inubrasel. Sabi ko po, hindi siguro, kasi katulad dati po nag-alaga po tayo ng barako, hindi kumasta yung barako natin, at ngayon bumili tayo ng isa, inalagaan natin. Ngayon po nakasahan na po niya yung mga inahan natin dyan sa ating barako. So hindi lang tayo susuko. Kung sakaling sumuko si Limer sa pagkasta, hindi lang natin siya ibinta, pero bibili tayo ng lalaki kung may budget tayo. Sa ngayon mukhang wala pa tayong budget, kasi may isa po tayong baka na in order doon sa Batangas, isang babae Indo-Brazil, paparating na po dito sa Negros. Mga 3 to 5 days siguro dumating na yan dito. So may 2 na tayong baka na Indo-Brazil kung sakaling dumating yun. Malapit na. Nagamit na po yung aming rayos oh. Naayos na po. Pila ka sako ikarga daw? Pila? Unom? Bugatra? Okay, para po di maguba god. Para to sa aming flooring dun sa aming baka. Hapit mo osek na eh? Okay. Wala na osek. Wala pa osek kila. Balik pa aga sa daw. 20 man ni kasako. Ayos ha, unya na balik edit ng kalawa pa. Maoy na. Sakit ko no. Kato ilahay pa dito sa taas. Yung pabalikan na rin dire. Karosa rin ibalik ani. Mahirap po mga kaprobinsya pag ipasok doon yung rayos natin. Si Rambo, si Bugoy ginamit daw. Si Bugoy. Ah wala guys Bugoy. Oh. Ah wala na gumaos kuan. Isakyan pa malagi si Rambo lagi. Abugoy. Okay. Sakira bo. Naog mo ka. Lain mag-driver ng puti lagi. Lisensyado ng driver na guy? Lisensyado na na. Ha? Lisensyado na na.
Ako pa nakalukat. Nga, na-lisensya ning gablo? Lisensya do? Kakaprawa. Tiboy! Ano kay lisensya? Lisensya? Dito na dong, murag madaan. Dohara man na kasako. Murag gaan na kaya do kasako. Ito loro ta na, kani pulurag. Mana kabot si kwinta? Guba po dia daw. Ego sa yung kargara. Satu pa na pa. Sa gubahon. Noon. Nabaw kita. Oo. Gamay man kulang ng krusahada ay guba. Balikin niya rin daw. Balikin yung tulo kay sakto na kare paran dire ba? Dali niya koto-koto. Yung dalawang babaeng kalabaw natin, andyan lang sa luluban. Walang mga trabaho yan. Kain lang yung trabaho nila dyan. Sana po, buntis na yung dalawa. Tatlo po silang sabay na nakasani Palo. Si Jin, si Paluma at si Paula. Kung sakaling hindi yan mabuntis mga kaprobinsya, yung isang kalabaw, dispatcha natin yan. Marami po tayong kalabaw dito. Mas gusto ko po na paramihin yung baka. Compare sa kalabaw. Tagal yung kalabaw. Mas dali lang yung baka compare sa kalabaw. Yung itira natin dito yung taga-hila lang o taga-hakot na ating mga karosa. Check natin yung ating baka dito. Hello. Next week pa siguro to. Murag bumatid ba? Ayaw god. Si ayaw god. Dito lang namin siya nilagay. Kasi hindi po masyadong mainit dito. Dong Kem. Ibalik to sa limer dito dong. Pasunod sa limer balik. May mga lumabas po sa kanyang ari oh. At saka kung mamayat na yun ng husto sa likuran, mga anak na yan. At tamagan na po yung ari niya. At yung didi niya mga kaprobinsya, hindi na katulad dati na parang walang laman. Ngayon oh, may laman na yung kanyang didi. Dati gamay pa kain eh. Wah. Shout out po nina Charlito and PC Gamana family. Isa sa ating mga silent viewers. At shout out naman kay Bert Delphine. Palagi din nanonood sa ating mga video. Sa mga palagi nag-comment, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yung iba nating lalaki mga kaprobinsya na kambing, nilipat po namin dito. Yung isa oh. Pero ang problema, palagi silang kinastahan sa mga kambing natin dito. Sana po hindi yan tumaba. Yung turo natin oh, dako naglawas. At yung isa natin dati na napakapayat, yan, tumaba na siya. Halos hindi na natin makilala. Pero hindi makakain yung isa oh. Palagi kinastahan dito sa iba nating kambing. Ganun po ang mangyari mga kaprobinsya, basta bagong lipat pa lang dito. Pero pag tumagal sila dito, masanay lang sila. Yan oh. Palaging sunod-sunod yun. Kaya yung kastahan lagi oh. Maganda yung katawan niya. Hilas kaya rin usang pwede gamaya po. Orang dako po ba? Agala kayo. Akala ko po yan mga kaprobinsya, hindi yan makasurvive. Dahil napakapayat yan dati. Pero nung binawasan natin yung ating mga kabin nito, makakain na sila ng marami. So, tumaba lang siya.
balak po natin ibenta yung iba dito ng mga lalaki. Kasi meron pa tayong mga lalaki doon. Andun sa kabilang bakod. Tapos magtira lang tayo para ibigay kay kapitana. Yung mga kambing mga kaprobinsya, pira lang yan pag ibenta natin. Kahit ganyan na yung itsura nila. Pag dalhin natin yan sa stockyard, napakadali lang natin maibenta. Lalo na pag buwan ng December. Mas marami yung nangailangan ng kambing pag buwan ng December. Maraming mga okasyon ba. Ito po, yung kambing na yan mukhang lumaki pa yan pag nasa insakto edad. Iba yung kambing mga kaprobinsya base po sa ating experience dito. Habang maliit pa sila, habang bata pa, hindi natin makita yung kagwapuhan nila ba. Doon na natin makikita pag nasa insaktong edad na sila. Katulad dyan, oh. Nung bata pa yan, parang pangit na tingnan, pero ngayon napakagwapo na niya. Buwer na buwer yung itsura. May nag-message po sa atin mga kaprobinsya. Mukhang may nag-interesado po sa ating mga biik dito. Kung sakaling puntahan niya ngayon yung ating mga biik dito, ibenta lang natin. Akala ko po noong una na wala namang ka-interesado dito. Kung sinasabi po natin dati na kung hindi natin ito maibenta, alagaan lang natin. Tsaka natin ibenta kung itsunin na. Kung matuloy yan, ang transaksyon namin, pag pumunta siya dito ngayon, so last din na po sa ating mga biik na 12. Kung sakaling puntahan ngayon yung ating mga biik, napurugan na po natin yan, naturukan na din ng vitamins. Tapos mga 1 linggo na po sila sa pagwalay. Medyo sulit na po yan mga kaprobinsya. Masahan na yan, hindi katulad pag bagong walay pa lang. Ang problema yun yung kabila. Kung sakaling mabenta natin sila mga kaprobinsya, okay lang naman kasi yung isa natin inahin, malapit naman yung mga anak. Siguro mga almost 1 buwan na lang ngayon, mga anak na din yung isa natin yung inahin. Pero sa tingin namin, kakaunti lang yung anak niya kasi maliit yung tiyan. So try lang natin abangan kung ilan lang yung anak sa ating isang inahin dito. Yung isa nating baka dito mga kaprobinsya, paiay na natin to. Sana magsasis po tayo sa kanya. First time pa natin sa naiay. Kasi sa mga nakaraan po, pinakasala natin siya ni Pogi at ni Bitas. Patayuin natin para makita natin yung area. Tang. Tumayo ah. Para siyang buntis tingnan. Kasi malaki yung tiyan niya. Pero sa mga nakarang linggo pa po siya napaiay natin. Maghintay tayo ng mga 2 buwan mula sa pag-iay. At saka ipacheck naman natin siya para makasiguro tayo. Marites, oh. Hindi pa rin siya naglandi mga kaprobinsya. Maganda naman yung katawan niya. At hindi naman siya masyadong mataba. Tamang-tama lang yung katawan niya. Malaga siya kumain. Anak ko siya ni Bitang. Ang ganda sana pag sabay silang mga anak ba, mag-ina. Isa po to sa mga lahi ni Pogi dito na babae. Paghintay lang tayo mga kaprobinsya. Sana po maglandi na yung ating baka. Malapit na po siya mag 2 taon mula sa pag-anak. At ito naman, positive na buntis. Yan, oh. Pero malitan yung magkahapon. Usuntok nila yun siya.
Hindi niya alam na pwede natin siya ibinta. Pwede natin ibinta mga kaprobinsya, tapos sabihin na buntis. Okay kayo. Pero sayang po. Sayang kasi mga anak na po siya ngayong September. September pa naman, pero pag hindi natin isipin yan, napakadali lang lumipas yung panahon. Yan. Yung una niyang anak, ano ni pare, inalagaan niya. Ano nang isang iso ko siya? May mga baka talaga na ganyan mga kaprobinsya. Lalo na pag hindi tayo yung nag-alaga sa kanila, hindi tayo yung palagi lang makita or maamoy. Pag manibago sila sa atin, nanuwag agad. Pero pag tayo yung palagi nakita nila or tayo yung nabigyan ng pagkain, parang napaka-amo naman. Hindi na po siya masyadong native katulad ni Basya. Base po sa kanyang pangatawan, medyo matanggad po. Tapos yung pamitay niya dito ba, yan, tuwalya ko no, yung tuwalya lagi bitay na kayo hanggang dito na oh. Pag native lang, liig na puro yung andito, halos walang ganito pag native. Yung mga baka natin dito, yung mga anak nila mga upgrade na. Niwang ginag maayo. Adi hara sana. Usik kay niwang ng kadinga. Wala pa gaulag ya. Usik kay maniwang dado na dito maniwang man kay. Nakare bro. Tumo pa na yung duha. Kap na na. Gagmay pa ganay bro. Kap na nato ng Jojo. Kalugag Jojo. Tugma. Kap na nato na. Mga bayi dia, mga laki dia. Kung gagmay nga ulahing anak nga kasal mo ito. Sabo. Kapnan para walay samok ba. Yung kulay sa ating mga kambing dito mga kaprobinsya oh. Halos kakulay na ni George lahat. Ano, tumaba na rin oh. Ha? Oh, pahan? Bahiga mo yan eh. Diyan na to na eh. Si Dayan oh, naglali sana pero kailangan namin yung ibinta. Kasi walang gatas. Isa lang yung didi niya na may gatas. May diferensya po si Dayan mga kaprobinsya. Tapos kung alagaan pa natin siya dito, pagkasal natin, pag mga anak siya nasa 3 hanggang 4, tayo yung mahirapan. Pati yung mga anak niya mahirapan din. Pero may kapalit naman siya dito kasi may anak naman siya. Yun na po yung alagaan natin, yung kanyang anak. Pero siya ibenta natin. Baka sa sunod na araw, dali natin sa sasakyan. Marami pa tayong mga lalaki dito na kambing. Ang dapat sa kanila ay kapon para hindi sila makakasta sa mga kambing natin dyan. Yung lalaki natin isa oh, sulod din yung katawan, walang sungay din, wapo. Yung kapatid niya na babae may sungay, yung blackhead. Yun po ang kapatid sa ating kambing na nilagaan doon, yung pinadidi na natin ng komersyal ng gatas. At yung kambing natin oh, naputol yung sungay, mukhang okay lang naman siya. Naka-recover na siya mga kaprobinsya. Hindi na siya nag-ingay katulad dati na umiiyak. Bigla lang siyang umiyak. Masakit siguro ang bago pang naputol yung kanyang sungay. At yung isa nating buntis, nasaan kaya yun? Pagidara. Kane upat na manggabok na yung anak ane. Bili naman tayo ng gatas. Hindi pa tayo nakapahinga sa pagbili ng gatas kasi may dalawa pa tayong pinadidi. At ito po mukhang malapit na rin itong mga anak. At imposible po pag isa lang yung anak niya. At alam po namin yung kambing na to, maramihan po pag siya yung mga anak. 3 hanggang 4. Pero ang gusto po nating mangyari ito, sana wala, 2 lang.
Dalawa lang sana. Para hindi tayo magagastos pa ng gatas. Ano yung sobrang dami mga kaprobinsya tapos mga payat. Wala pa rin tinta. Si Diyos, oh, yung sungay niya. Ka. Babawag-bawag doon. Sungayan ni mo, George. Bata pa to mga kaprobinsya. Nasa mga 2 taon pa to, si George. Pero siguro muda ng 100 kilos to. Kaya napalit na yun yung kwan, oh. Liig. Dahil sa kanyang sungay. Natanggal na yung balahibo ba? Sungayan niya. Parang hinihingal siya. Nakakasta po yan sa mga nakarang araw. Napakaingay po niya. Ito yung gabi. Kasi may naglagi po dito na kambing. Si Daya naglagi daw. So, George. Ang laki mo naman, George. Ang haba ng sungay mo, George. Nakakatakot to pag nasa labas. Pero buti na lang, takot siya sa tubig ba. Pag may dala tayong tubig tapos hagisan natin sa tubig, umatas lang siya, hindi siya patuloy sa paghabol sa atin. Sa ngayon mga kaprobinsya, hindi kami nakafocus sa feeds at saka compromel. At hindi naman sila payat mga kaprobinsya. Kasi marami po yung kumpay na ibinigay sa kanila. Yung mga dahon na yan, pagdating ng hapon, ubos yan. Wala pong matira sa kailang mga kumpay dyan. Ito po, magandang klase ito, walang sungay. Yan po ang ilipat sana doon sa kabila, pero naawa po tayo, baka mamayat mga kaprobinsya. Hindi daw yan kumain ng kuan feeds. Ang dapat sa kanila itapo natin yan para pwede lang sila dito, hindi na kailangan pag ilipat natin doon sa kabila. Itapo na natin. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito po yung ulam namin, oh. Nauoy, saring gulay. Yan, may bihon, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Kita magayahong itayo. Ang naman sara, sabi ko na ang tao na ang mayroon sa ang liyaw. Iyahang kong palangga ko na. Kaya badi mo na siya. Surrender naman makahungit. Sige na nga paranggap ining buyak. Oy, pag tinagaan. Oy, siguro guys, tagaan pa ako sa ito sa Sabado. Palangga aja ining buyak. Ha? Wag siguro mo ni mamalay, buyaks mo mo. Dulo kini asawa una, kay pros ka palangga ryo. Tao na tayo. Sa ano jud mo ni palangga ano mo. Kami sa nani ni. Itahan ako. Hindi naman. Hindi ka na. Ano mo ulit ka? Sugot na ba? Kasi ano kadungan na to. Sige ka naman. Sige ka na. Hindi yung pino. Oo, yung pino. Sige na magpa-askas. Request natin kaya dali dito. Ano ba? Padulo eh.
Hindi akan natulog bisa. Jaga surah na may ikaw juga lang naminaw na mo. Gawi kan. Si boy. Kita bagi muna ko mana rega po na. Si boy. No. Air lang bos-bos kay. Kaya ka bos-bos eh. Mo, kasi mas bos kay. Okay la na. Iya, Pak. Oo. Gabos-bos po na ako. No. Bos ni mo. Nah, Ano? dapat yang tahu. Ijeng kamu lingi. Jeng. Dingi pa po sa tawag mo anak nga. Wag gina siya. Pero pinakaw ang konti. Apas mukha nga. Di ka na po ko do. Kembali awal. Boy, ya.